Yun, let's go automatic work. So nandito tayo ngayon mga sir. Ito yung pinalit ko sa aking Innova. So naka-Innova din ako dati mga sir. Itong first impression ko sa kanya, nakuha ko na siya. Ngayon ko pa lang siya na-vlog. Yan, 2.8 na diesel. Yun yung bago kong pinalit sa aking Innova na luma. So ang luma ko kasi Innova mga sir ay gasolina. So bakit nagustuhan ko yung 2.8? Ito ay ano lang, Toyota Innova XE. Yun yung pinaka low level na Innova. Pero sa ano lang yun, sa variant. Pero sa makina, parehas lang 2.8. Sa gulong sa mags lang nagkaiba yon. Yung mags kasi nito, ganito lang, simple. Tapos yung gulong niya, Yokohama, parehas lang ng gulong. Sa mags lang nagkaiba. Yan magkaiba. Tapos sa mga additional features niya, yung nagkaiba sila. Sa XE, ang meron sa kanya, simple lang. Basta yung mags, yan na. Tapos yung makina niya, nakaka-amaze ang Toyota talaga. Dito wala pa akong binago. Ang binago ko pa lang, o pinalitan ko, yung headlight. Ginawa kong LED kasi hindi ko makikita yung liwanag pagka gabi, pag nagpailaw ako, hindi siya kita. Ngayon, ito, nung napalitan ko na siya, kitang-kita ko na siya. Ito na pinalit ko kasi tingin ko matagal talaga masira ang Toyota. Kasi drive ko yung una kong Toyota, yung isa. Talagang binigyan ako ng magandang performance noon. Ito, first time ko palang mabuksan to. Yan, yun pala itsura niya. So, may dalawang relay dito. So, dito may slot pero walang laman. Yan, may slot pero wala namang sa kabila wala. Ito. Yan lang ang makikita natin, sobrang tibay na ito. Ang mga experience ko lang naman ng mga sira ng Innova na lumabas noong 2017. Computer box. Ang dami kong na-encounter na nasira ang computer box. So bumigay, kahit sa Hilux meron din. Naging mga customer ko sila. Yun yung mga nangyari. Ito siya. Dito wala siyang cover. Walang cover pero pasok ang hangin. Mas maganda to, maluwag. Isang ang luwag. Ang luwag. Kaya pasok na pasok ang hangin. Lagayan ng washer, fluid. So sa stock pala pag lumabas, so walang laman dito. Doon lang sa ilalim. Hindi na umabot dito. Ito naman, power steering. Ito isa sa pinaka nagustuhan ko talaga sa Innova. Yung manibela nila, talagang lalaki ka pag nagda-drive ka kasi talagang may laban eh. Kumbaga pagka niliko mo, drive mo siya, talagang may ganit. Yung braso mo hindi mawawala sa yung ginagamit ko dati, mga yung Hyundai Accent, Kia Rio. Sobrang lalambot niyan. Kahit ganito isang daliri, kayang-kaya mong iikot. Pero ito, lalaki ramdam mo yung kapit ng gulong, ramdam mo yung kabig mo na lumiliko yung manibela mo, kumakapit yung gulong sa harapan mo pagka inaatras sa bante mo. Yun napansin ko. Yung ang coolant yan, sobrang stock. Ngayon ko pa lang to na review. So ito ang isa sa pinaka nagustuhan ko talaga sa Innova. Yung makina niya. Yung makina, yung body kasi nagagasgasan yan, nayuyupi, natatamaan sa hindi natin sinasadyang pagkakataon. Pero yung makina talaga niya, super, napaka-power talaga nito. Diesel na 2.8. Kaya siya pinili ko. So pinagpilian ko noon, Toyota Innova na diesel or Fortuner. Sa Fortuner kasi 2.4 ang makina niya. Tapos maporma talaga din ang Fortuner. So depende naman kasi sa mga gustong mag-drive kung ano sa kanila. Sa akin kasi parang pampamilya, pang tatay ang dating ko rito. So nasanay na rin yung mga anak ko, nagustuhan din nila yung Innova na una. Yan, ito yung forma niya pag malayo. So nalagyan ko na pala to ng dito rain visor sa gilid. Tapos ito pa, dinagdagan ko siya ng ganito kasi sa tamaan, pagka binuksan mo to, pag tumama dapat merong ganito. Kasi sa gilid, sa parking ko, dikit ako sa pader. Pag binuksan ko, dito na untog. Kaya ito, nilagyan ko ng ganito. Rubber to, nabibili lang to sa online. Para pagbukas, yun, effective nga, dito lang tumatama. Yan.
Tapos nung may dinagdag ako ditong binili, kung makita nyo sa sarado. Yan, isa pa ang ano dito sa Toyota. Pag lumabas ka ng sasakyan, naka-off na yung susi. Ito buksan ko to isa. Yan. Ito nabubuksan. Pero yung lahat ng hanggang likod, hindi siya nabubuksan. Kailangan buksan mo muna siya rito. Yan, bago siya mabuksan lahat. Hindi ka mukha nung isang Innova ko. Pagka lumabas ka, nagbunot ka ng susi, yun ang wala dito sa ganitong model, yung sa XE. Kasi yung sa B ko, sa B variant, yung captain seat na gasolina ko na Innova, pag lumabas ka, pag bumunot ng susi, paglabas, lahat yan naka-open na. Open na yan. Yan. Bukas na to, diretso. Yan, bukas na. Yan yung wala dito sa model na to. So, kaya siguro siya nagkaroon ng pagkakaiba sa presyo. Tapos ito, hindi siya folding. Hindi nagpo-fold ko. Ikaw lang magaganon. Ikaw na. Ayun. So, ganito kulay na pili ko. Yan. Kasi hindi siya kita pag naalikabukan. Hindi gaanong pansinin. Yung kulay itim ko dati, talagang maporma. Ayun kamukha nun, kulay itim. Yung kulay itim, talagang maporma siya. Ang porma, tingnan mo naman, maitim. Maporma siya kahit paluma, basta alaga mo sa punas, napakaganda niyan tingnan. Ito, wala nang punas-punas to mula nung paglabas ng kasa. Ito, ang dinagdag ko dito, ito mga sir. Yan, dinagdagan ko ng ganito para sa alikabok. Tapos, pinalagyan ko na kaagad ng ganito. Yan lahat yan, magmula dito yan, ayan, sa ilalim. Yan. Nilagyan ko na yan para sa alikabok sa paa. Kamukha nito, itong mga buhangin. Mabilis madikit doon sa luma kong Innova. Madikit siya doon sa nito, sa parang buhok. Ganito din yung gamit sa ilalim. Hanggang likod yan, pinalagyan ko. Ako bumili lang ako sa online, tapos nilagyan ko na. Ito siya, sa kabila. Ang kagandahan sa Toyota, pag kumuha ka, libre na rin yung tent. Ayan. Ito siya, yan, hanggang likod yan, nilagyan ko. Kaya maganda siyang tingnan. Tapos patungan, yan, nilagyan ko. Tapos dito, sa likod, wala naman pinagkaiba rito sa likod, malapad lang siya. Yan, nilagyan ko rin ng ganito. Yan, kasi minsan dito, lagi ko nababangga dito sa likod. Yung dati yung Innova dito, nababangga ako. Yung lapad lang talaga niya, ang ganda. Lapad ng likod. Talagang brusko siya. Lalaking lalaki yan. Ito siya ang forma niya pagka Tapos medyo mataas na siya mga sir. Mataas na yung Innova na diesel kasi siguro malaki na yung gulong, yung bilog ng gulong. Yung una mataas din naman pero masamak na mataas to. Dito pala ang airbag nito. Yan, airbag to, airbag ng passenger, airbag ng driver. Yun yung airbag niya. Tsaka dito, yan, ang gusto ko yung mga plastic lang na ganito. Kasi dati ko, parang kahoy dito, kulay kahoy. Pero pwede naman tong ipagawa. May gumagawa naman ng ganito. Pagka gusto mong palitan o gusto mong ipaayos, parang may nag-aayos. Yung sa akin, nilagyan ko ng butas dito kasi pagkagabi, ang dilim, hindi ko makita pag umatras ako pagka ganito. Kasi ito, ang sa Toyota pala nito, ito, maitim. Yan, hindi ganong maitim. Yun, may butas na rin sa kabila. Nilagyan ko siya. Ayan. Yan lang ang hawakan. Dito may hawakan. Doon sa kabila, wala. Yun, head unit niya. Tapos, normal lang. Yung glove box ko dati sa isang Innova ko, sira na dito. Wala na to, wala na nakalagay. Ito, meron siya kasi bago nga naman. Yan. So, ito, nilagyan ko ng ganito, papunta sa likod dyan. Yun. Kaya wala na talagang, walang bitin. Walang bitin to. Hindi ka na mabibitin dito. Yung sa isang Innova ko, swerte yun kasi narerentahan yun sa malalayo. Narentahan yun ng uwing Mindanao. Narentahan sa akin yun. So, nasulit talaga siya. Pero wala talagang sakit sa ulo sa akin. So, balik tayo sa makina. Ito yung makina ng Innova na 2026. Siya, may cover siya rito. Kasi yung unang Innova na ginawa namin na 2018, wala siyang cover na ganito. Ito meron na siya.
Tapos ito injector drive, isa din to. Yan, ingat kayo pag nasira yan dahil yan ang injector drive. Injector drive yung tawag niyan. Yan ang nagko-control sa supply ng mga injector. Pag yan naputulan ng wire o di kaya hindi na gumana, hindi na andar ang sasakyan. Cranking na lang siya, nagre-redondo. Yung ibang sensor pwede pang umandar. Wag lang yung ECB. Pero ito sulit to. Bago to masira, baka abot pa to sa may-ari ng 10 years. Mga ganun siguro katagal, basta PMS lang. Ito rin yan. Yan, regular dapat yan, ang linis niyan. Aisin, mga original Toyota yan. Ito yung nakatusok sa map sensor. Ito. So titingnan niya pag kayo ay barado, magkakaroon kayo ng problema, low power. Ito. Tapos ito, pagka puro ribaba, ito sa pinakaunang kuha niyo ng sasakyan, ito ang pinaka-technical. Itong fuel filter nasa loob na ito. Kasi mag-general warning yan pagka puno na ribaba. Encounter ko niyan sa 2017 na Innova na 1GD, ganito rin. Bagong-bago, labas ng kasa. So nag-due na siya dahil siyempre company, laging drive ang sasakyan. Ito, nagkaroon na ribaba, hindi napalitan. Nag-general warning, yung may triangle na ilaw. Tapos, yun lang nakailaw, hindi naman siya naka-check engine. Ang ginawa ko, pinalitan ko to ng bago. Tapos, urig din ang pinalit ko. Filter lang yan sa loob. Yan, ito, technical yan pagka yan ay bago ang sasakyan. Monitor kayo nito, mga unang change oil, maganda, mapalitan na siguro. O pangalawang change oil, kung masyado kang masailan. Kung ito kasi hindi naman mahal mura lang ang laman yan. Kaya kung magpapa-change oil kayo, una palitan na to kasi sa manufacturer, yung unang kuskus ng mga ribaba nito, papasok lahat dito. Kaya mas maganda mapalitan siya para hindi makapasok sa injector yung maliliit na particles ng bakal. Yan lang naman. Tapos fuse and relay, basta wala ka lang gagalawin, hindi naman magkakaproblema ang electrical. Check engine, hindi magkakaproblema. Ito pa, yung busina niya maliliit. Yan. Yung busina niya maliliit, pero malalakas to. Yung busina niya. So bumili nga din ako ng busina, hindi ko na lang kinabit. Ito muna, i-enjoyin ko muna to hanggang sa masira siya. So ilaw lang naman ang ano ko sa kanya kasi medyo mahina talaga. O sa tent ko lang siguro maitim. So yun. Filter yan, mga filter. Sa makina, sobrang sulit. Yun, ganyan. Kaya Innova ang kinuha ko. Alright, tingnan natin naman yung driving kung anong itsura niya sa loob. Ito naman yan. Pagpasok mo, pagtusok mo ng susi, yan. Ganda ng susi niya. Oh, ang laki. Sarap hawakan. Tusok. On natin, yung mga lalabas na indicator dyan. Yan. Pag namatay, saka mo apakan preno, start mo. Yan lang ang ano dyan. Start. Yun. Ang ikot niya parang dalawang cycle lang. Ganun lang. Andar na kaagad. Ganun lang kabilis ang ikot niya. Tapos sa loob, ramdam mo talaga yung Innova, yung andar niya. Yung napakasarap pa sarap sa tenga pag nagawa ng sasakyan, sarap sa tenga, parang yun ba, templado. O natin aircon, isa lang. Yun. Yan siya, yan ang lalabas pag nakapark ka. So baba mo lang to. Yan dito sa loob. Sa iba kasi pag inapakan yung preno, nag-auto-lock na. Ito wala. Ang gagawin bago umalis, kung may lalo na kung may mga baby, lock na kaagad natin yan para hindi mabuksan. Yun. Baba, ganda ng preno. Tapos ito may kapit oh. Ito rin sa mga Innova na luma, sirain yung ilalim, nagkakaproblema sa ilalim nito, napuputol. Pero sa akin na Innova, winilding ko na yun para hindi maputol. Binakal ko na, bakal lang nakalagay sa ilalim. Hindi na siya plastic, yung stock. So matagal naman pero nagkukos din na siyang problema. Drive natin. Kagandahan talaga na ito mga sir, yung pag hinawakan ko yung manibela, ramdam ko talaga na yung may puwersa ka ba. Napapuwersa mo siya. Ganda. Ayun no. Ang lakas niya mga sir.
Ang lakas. Kasi doon sa isang Innova ko, hindi ko ramdam na pag malakas siya, malakas din yung ugong ng tambot yung gumaganon pagka binubuelo ko. Ang liko tayo dito. Tayo kasi walang mga sasakyan. Sa ano na to, likod. Ang likod na ito, City, ang likod, City Park. Ayan. City Park. Alright. Tsaka nilagyan ko ng salamin na maliit para kita ko doon yung gilid. Yan, ang gilid ko sa gulong. Kasi pag dito sa malaking salamin, yung gulong ko hindi ko kita. Yung doon sa pangalawang pinto. Yan, hindi ko kita sa likod. Ito, yan, nakikita ko siya sa likod, sa ilalim. Tapos hindi na ako nagpalagay muna ng hindi muna ako nagpalagay ng camera na kasi may camera naman dito sa reverse. Wala muna akong camera. Practice muna ako na dito ko titingnan. Ayun. Sarap niya i-drive dito. Ramdam ko talaga na kumakabig ako ng manibela. Yan, binabawi ko, kumakabig ako. Talagang napapractice yung yung tawag na ito. Isa muscle mo na lumiliko pala ako ng kanan, lumiliko ako ng kaliwa. Yung bang parang nasasanay ka. Malawak siya rito. Malapad yung harapan niya, tingnan. Okay, tapos na mga sir. Tapos yung Innova, meron din siyang meron siyang eco mode, meron siyang normal, pwede siyang walang eco mode. Yan. Walang eco mode, yan, pwede siya. Yun, may isa pang Innova, kaparehas ko na kulay. Pagka walang eco mode, parang pakiramdam ko pag normal na wala eco mode, malakas siya. Parang mapuwersa. Ang lakas ng pumersa. Pag may eco mode, parang may pumipigil akong nararamdaman. Pag binitawan ko yung accelerator, ito wala siya eco mode. Mapuwersa siya. Pero pag may eco mode, yan mga sir, parang may pumipigil. Nararamdaman ko sa accelerator pagka binitawan ko kasi yung isa kong sasakyan, ramdam ko naman ang takbo na ito Tapos ramdam ko yung isang sasakyan, ramdam ko yung takbo noon Talagang parang ito pagka binitawan ko accelerator, parang pumipigil siya. So yun siguro yung pinagkaiba nito sa eco mode. Naramdaman ko. Pag wala ang eco mode, hindi ko siya ramdam. May kaunti lang. Yun ang pinagkaiba. Kaya kung magtitipid tayo sa diesel, pindutin ko na siguro tong eco mode. Kung dito lang naman ako sa amin sa Gentry, kung dito lang naman ako magpapatakbo. Kung long drive, siguro tatanggalin ko na yung eco mode. Normal driving, yun ang gagawin ko pag naka expressway na. Alright, yun lang. Solid na solid ang ating Toyota Innova mga sir. Yun, sa manibela naman niya, maliit to mapayat yung bilog na to, yung sa ilalim. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya, dinagdagan ko siya ng cover na ganito. Kasi maliit siya Ngayon ito, sumakto na siya. Sakto na sa grip ko pagka humawak ako. Dati kasi parang parang alanganin ako humawak, manipis, tapos parang sobrang lambot. Ito, ngayon, yun, maganda na siya i-grip. Yan, dinagdagan ko ng ganito sa manibela ko. Yun, maganda siyang hawakan. Tungkol naman sa sa sound sa labas na maririnig mo, hindi, parang parehas lang nung sa Innova kong isa, yung nauna kong Innova. Ito talaga ramdam ko mabigat siya, pero kayang-kaya ng makina. 2.8 siya Tapos yung view niya rito, ang napansin ko dito, medyo malawak. Yung isa kasi medyo kita ko dito sa gilid, pero ito hindi ko siya gasinong kita. Yun, sobrang laki ng dito sa dashboard. Tapos ang aircon, gawa bago pa, sobrang lamig. Hindi na maitutodo ng dalawa, isa lang. Dito naman sa side mirror,
Adjustable naman ang side mirror pero wala lang walang auto fold. Adjustable siya, kitang-kita mo yun nasa labas pag nagmamaneho ka. Yung ingay niya sakto lang pagka nagre-revolusyon ka.